So gawa naman tayo ng bayan bread dyan mga kamaster. So violet yung gagawin natin. So dough roller yung gamit ko dyan mga kamaster, no? Kung wala kayong dough roller sa paglapad nyan, pwede naman yung rolling pin. Kung spiral mixer yung gamit nyo, laparin nyo lang. So yun mga kamaster, laparin lang natin ng konti pa, pantayin lang natin. Ayan, yung ginagamit ko na yan is yung rolling pin na sinasabi ko, yung kahoy na yan, kahoy yung rolling pin. So ayan, lagyan natin, banyahan natin siya ng gatas na ibap bago natin lagyan ng palaman, para dumikit lang din yung palaman pagluto. So ayan lang, brush lang yung gamit ko dyan mga kamaster. Basahin lang natin bago natin ilagay yung palaman. So gatas na ibap, no? Optional lang, kung walang gatas pwede rin yung tubig, pwedeng banyahan ng tubig yan kung wala kayong gatas. So mas masarap kung gatas ilalagay nyo. So ganyan lang mga kamaster yung paglagay. Ipantay lang natin doon sa pabalat natin bago natin i-roll. Ganyan lang paglagay ng palaman. So hatiin lang din sa dalawa yan. So ayan, magiging apat siya. Palaman lang natin. So i-fix lang natin, no? Yung dikit na dikit talaga yung pabalat sa palaman, para hindi pasukan ng hangin. So yan lang mga kamaster, pahabain. Para lang din sa mga baguhan, no? Yung mga magagaling na dyan, so pwede nyo i-skip yung video na to. So para sa mga nag-uumpisa pa lang itong gumawa o nagbabalak gumawa ng tinapay na to, so ang tawag nito sa amin dito is bayan bread, o ang iba bagong bayan. So yan lang mga kamaster. So yan, kabila naman. So pabahin lang natin yun, pag napalaman natin lahat, pantay lang natin. Kung gaano siya kalalaki, depende sa inyo kung gaano kalalaki yung bintahan nyo dyan. So pwede nyo pang habahan yan kung maliit, kung tigdodos. So tuloy nyo lang, pwede nyo pang habahan yan. So dito kasi 5 piso yung bintahan, kaya mga ganyan lang kalalaki. Kasi pag salang yan, malalaki din naman agad yan, malalaki din yan. So yan lang mga kamaster. So pahabain na natin siya. So ipantay lang natin kung gaano kalalaki yung baston at saka yung haba, at pare-parehas siya, para pag i-slice natin mamaya parehas kalalaki yung tinapay. So yan lang, pahabain lang natin, pantay lang natin, pareho, pantay lang natin, at parehas kalalaki din yung baston, para pag i-slice mamaya parehas din kalalaki. So ganyan lang mga master, dikit-dikit lang natin para madali siyang i-slice mamaya sabay-sabay. Isang slice lang, 4 agad yung natatapos. So ganyan lang, pahabain lang natin. So ganyan lang kalalaki mga kamaster yung 5 piso, kasi malalaki na yan pag sa pakasiyan pag niluto mo. So kung tigdodos naman, dapat medyo mahaba pa dyan, maliit pa dyan baston na yan kung tigdodos ang bintahan nyo. So yan lang, pahabain natin, pantayin natin yung baston, at dapat parehas kalalaki. So pagkatapos nating ipantayan, butasan lang natin ang tinidor mga kamaster, para pagluto natin hindi siya magbubbles. Yun, butasan lang natin para pagluto niya hindi siya magbubbles. So ganyan lang, butasan lang natin to. Tapos yung tirang gatas natin kanina mga kamaster, na nilagay natin kanina sa palaman, lagyan lang natin ng kaunting kulay na egg yellow. Yun, iba niya lang natin dito sa, pwede rin optional lang yung mga kamaster, pwede rin hindi lagyan, pero ako lalagyan ko, lagyan natin ng kulay na egg yellow. So yan o. Tapos pagkatapos yung mga kamaster, rest natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin puto.